bago ko marating ang posisyon ko bilang gobernador ng San Dionisio. Talagang malaking hirap at pagtitiis ang dinanas ko para matupad ko lamang ang aking mga pangarap sa buhay. Para sa akin, walang mahirap gawin kung gusto mo. Hello? Ay, wala namang kiniklear sa aking interview, ah. Dito na nga. O, sige, okay, pupunta na ako dyan. Teka, sino ba nag-interview? Si Justin Franco, kaya bilisan mo. Good coverage yun, ah. Okay, sige, pupunta na ako dyan. Oo. Mabilisan mo, ha, may inahabol tayong interview. Alam mo, Justin, isa yan sa mga natutunan ko kay Daddy. Determination. Kaya nga idol na idol ko siya eh. Thank you. Bata pa lang ako, wala na akong ibang hinangad kundi ang masundan ng kanyang mga yapak. Pero kung ako ang tatanungin niyo, the best description for my dad is his being a father. Dahil mahal na mahal niya kaming lahat. So thank you for giving us a chance to peep into your private lives. Thank you. Ngayon po ay nakilala na natin si Governor Leandro Montemayor ng San Dionisio. Sana po ay naibigan ninyo ang aming tampok na handog dito sa Real Lives. Ito po si Justin Franco, ang inyong host. Kat, okay na ba yun? Thank you. Thank you, Gov. Thank you very much, Yeah. Miss Franco. Well, I hope this won't be the last. And by any chance, baka mapasyal ka sa San Dionisio, just let me know. Yeah. I'll take you around para maipakita ko naman sa iyo ang hospitality ng mga taga San Dionisio. Yes, Gov. Well, thank you again. Thank you, sir. Thank you so much for the interview. Teka, dali lang. Kailangan ko i-preview muna yung bago niyo labas sa area. Wala po ito sa policy ng istasyon namin, sir. Alam mo, kailangan ko i-approve to. Ha? Dahil hindi pa kin-clear sa akin. Alberto, ako ang humingi ng interview. Mga kaibigan ko sila sa press. Alam mo, the point is, hindi pa dumadaan sa akin to. Ako ang chief of staff, kailangan ko itong i-approve. In-approve na yan ni Daddy Alberto. Akin na muna. Solid Sir, ko hindi sa'yo. po talaga pwede. Magagalit po ang istasyon, hindi po talaga pwede, sir. Pwede ba? Bitawan Sige niyo, na, sir. sige na. Okay na naman eh. Ah, okay, sige. Wala namang problema. Sige na. Thank Sir, you hindi so talaga much. pwede. Alberto! Ano ka ba? Sige na, maraming salamat. Basta masama kay Governor, humanda kayo sa akin, Sige ha? na, pakipatay na lang yan. Lagi ko na Ay naku, Mami, mabuti na lang at pinayagan ako ni Daddy makipagkita sa inyo dahil kasama si Tita Elaine. Naku, kahit saan ako magpunta, may nakabuntot na gwardya. Tapos gusto niya, parati pa akong nakikita. Kaya gusto niya sumama ka sa San Dionisio. Ano ba talaga ang nangyayari? Alam mo, araw-araw, ang daming press na gustong kumausap sa amin. Lalong parang magulo ngayon, parang sobra. Nung nando kami sa condo unit namin, katakot-takot na bodyguard sa nakapaligid. Kasi wala kang magawa nang hindi sasama sa'yo yung bodyguard. Kaya nga, Elaine, lumipat ako dun sa unang bahay na binigay sa akin ni Leandro para matahimik naman ako. Malayo ako sa intriga at sa gulo. Kasi eto, bodyguard na naman. Ano ba ang mas gusto mo? Yung kahit pa paano nagkikita kayo ni Rosa Camila o yung ilayo na siya ng tuluyan sa'yo? Mami, sige na, pumayag ka na. Sumama ka na sa amin. O sabi ko si Daddy, pipilitin ko siya na pumayag na doon tayo tumira sa rest house natin. Mabuti kung makikinig pa yun sa'yo pagkatapos ng insidente mo sa motorsiklo. Buti pa sumama ka na sa pista, walang kasama si Rosa Camila. Naku, kahit tong araw hindi ako nagpupunta sa pista na yan. Tradisyon yan ng pamilya ni Iluminada. Kaya lang kami sinasama ngayon, dahil nga sa gulo na ito. Ito talaga. Bakit si Sarina? Ilang taon na rin silang lagi silang sumasama sa pista. Alicia, alam ko hindi mo hinihingi ang opinion ko. But nevertheless, sasabihin ko pa rin. Alam mo, para wag naman isipin ni Governor na kay Congressman Valiente ang simpatya mo. Mabuti pa sumama ka na nga sa San Dionisio. Na-late lang ako ng konti, pumapapil ka na. Ha? I am the personal advisor of the governor. Advisor ka lang. Exactly. Dito lahat tumadaan sa akin. Ha? Yan ang sistema rito. Ako ang chief of staff, ako na susunod dito. Alam ko kung ano makakabuti sa governor. For the past months, puro negative publicity ang nakikita ko. Kung hindi ko pa tinap ang mga connections ko, walang mangyayaring maganda. O, diyan ka lang magaling sa pagpapaganda eh. Hindi ba? Ano ba gusto mo? Mas marami pang babae? Inggit ka lang sa akin kaya ka ganyan. Talaga.
Sige, tingnan natin kung ano pang gagaling mo kapag nakita dito. Mga intimate pictures mo ni Duela. Tingnan natin. Pwede ko ba kayo makausap, Dad? Upo ka. Alam ko po, galit kayo sa akin dahil sa mga nangyari. Pati si Mami nadadamay na. Wala naman po siyang kasalanan eh. Dapat lang na binabantayan ka niya. Tungkulin niya yung bilang isang ina. Ako naman po ang mapilit eh. Dahil mahal ko po si Carlito. Mahal? Bakit? Mas mahal mo ba siya kaysa sarili mong ama? Rosa Camila, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na hindi ko matatanggap ang anak ng isang mortal kong kaaway. At dapat sundin mo yon. At huwag mo ring asahan na magbabago pa yon. Sorry, Dad. Sorry. Sorry. Pareho lang kayo ng mami mo. Pag nagkamali, sorry. Sundin mo lang ang gusto ko. At wala tayong dapat pag-usapan. Pero pag ginawa mo uli yun, hindi mo na makikita ang mami mo. At hindi ako mangingiming ipapatay si Carlito. Alam mo, Justin, isa yan sa mga natutunan ko kay Daddy. daddy niyo, no? Determination. Kaya nga, idol na idol ko siya. Galing-galing nga sumagot eh. Manang-mana kay Daddy. Bata pa lang ako. ano ba naman Wala yan? na akong ibang hinangad. Alberto! Kaya masundan ng Ano ba yan? Yap. Ano nangyayari? Pero kung ako ang tatanungin niyo, the best description for my dad is his being a father. Dahil mahal na mahal niya kaming lahat. Huwag mo naman sayangin ang mga pagkakataon. Kung dati, ikaw ang hero of the hour, ngayon lahat ng focus na kay Amanda na. Huwag mo naman sayangin yung mga pinaghirapan natin dati. Hindi ko napapayagang malusutong pa ako ng itong babae ito. Sabi na bala ko, masisira ng tuluyan niyang Amanda na yan. Well, you better be sure about that. And if you need help, my little brother, just let me know. Dahil sa lahat ng ayoko, yung nalalamangan tayo ng mga ibang kapamilya ni Daddy. Ano akala nila? Ganun lang ako pwedeng palitan ng kung sinong Poncio Pilato? Suspension. They must be out of their minds. Kahapon lang kausap ko si Presidente. Walang binabanggit sa akin na ganyan. At saka, anong may kakasunla sa akin, Aber? Oo nga. Go, wala namang inaharap na kaso sa inyo. All we have here are the intelligence reports na nakuha ng mga tauhan ni Alberto. Raw reports lang to, Dad. Yun nga, ang plano nga nila daw, kung hindi lulusot sa Kongreso, ay hahanapan daw nila ng ibang butas para masuspindi kayo. Daw. Ano ka ba, Alberto? Gusto ko sigurado. Kailangan, laging 5 hakbang tayong nauna sa kaaway. Ikaw, hanggang ngayon, hindi mo pa naisasangkot si Valiente sa kasong attempted assassination sa buhay ko. Attorney, Yes. may alam ka bang pwedeng gamitin nila against Dad? Well, Mahirap kasi yung puro intelligence reports lang. Kulang-kulang yun. Hindi naman porket kulang ang information, hindi naman magagamit. May mga raw information ang talaga. Yun na nga, dahil raw information, kulang-kulang din yan. Kulang ang preparations natin. Hindi natin ma-confirm. Ba't hindi ikaw maghanap ng mga information? Tigil na yung pagtatalo. Walang mangyari sa atin yan. Ang importante ngayon, ma-neutralize natin si Carlos Valiente. Aba, hindi ako titigilan ng animal na yan. Yes, Dad.
naman pakulo tong habeas corpus na to? So, alam na pala ng alipores mong si Amores tungkol sa petition ko for habeas corpus para mailabas mo si Panfilo. How nice. Ano na naman drama to, Amanda? Alam ko at alam mo na nasa iyo si Panfilo. Tignan mo nga naman kung paano katakutin ang mga sarili mong multo. Palibhasa kasi, sanay ka sa fake. Fake rescue, fake hero. Kaya tuloy tingin mo sa pagkawala ni Panfilo, fake disappearance. Baka kasi pati acting mo, fake na rin. Wala sa amin si Panfilo. Ah, ganon? Ganon? Baka naman kinuha siya ni Ernestina at tinago sa'yo, ha? O baka naman, magkasabwat si Ernestina at si Amores at may pinaplano sila against you. Ang galing mo naman mag-intriga, Amanda. Ha? Hindi ka lang abogada. Ang galing mo pang humabi ng kwento. Hindi ka kaya magsulat sa tabloid. Isa lang tinitya ko sa'yo. Hindi mo ko maunahan. Talaga? Ba't hindi ka tumawag? Hindi makita ko hawak ni ate yung telepono. Bigla akong nahiya eh. Bakit naman? Di ba nga, pinagbawalan ako ni Daddy. Mamaya, sumunta ako nun eh. Bakit ba pinapahirapan niyo yung mga sarili niyo? Kami nga ni Dindo, pinagbabawalan din, pero wala akong pakialam sa kanila. Tula rin silang pakialam sa akin. Kaya kung ako sa'yo, tatawagan ko si Carlito. Ano yan? Huwag na. Si Carlito, oh. Sagutin mo na. Huwag na lang. Sige Ikaw na. na kumausap. Ikaw na. Sige na, mamaya marinig pa ni Ate Erlis niya, pumasok pa siya dito, bilis. Hello? 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 Sa Camila? Oo. Oh, ba't di ka sumasagot sa mga tawag ko? Galit ka ba? Hindi. Madalas ko kasing maiwan yung cell dito sa kwarto ni Paloma. Tsaka palagi akong kasama ni Daddy eh. Ah, ganun ba? Naintindihan ko naman eh. Sorry sa lahat-lahat ah. No, ako nga yung nahihiya dahil sa mga pinagagawa ni Daddy. Hindi ko rin masisi si Daddy, pero Sa Camila, lumalis lang tayo magkakasira. Please, I love you. same here. Ingat ka ha. Sige, bye-bye. Ano sabi? Anong sabi? Ang sabi ni Carlito. Alam ba niya na uuwi rin tayo sa San Dionisio? Nakalimutan ko sabihin eh. Saan ka pupunta? Uy, sino? Di ba uwi tayo ng San Dionisio? Hindi ka ba natatakot na maulit yung nangyari nun? Sigurado ako nandun si Alberto. Di naman. Tsaka isa pa, ba't naman tayo magpapakita? Marami namang hotel doon eh. Ano bang plano mo? Gusto ko sanang pumunta sa pamilya ko eh. At saka ikaw, puntahan mo na rin yung ibang properties mo doon. Yung sa bagay, kailangan ko na nga rin ayusin yun eh para masimulan na natin yung business. Siya nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Ito. Ito ba ito? Nilipat mo na sa pangalan natin yung tatayo natin business? Oo, tsaka gusto ko na nga rin tayo mag-joint account eh. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Pero hindi kita bibiguin. Hindi ka magsisisi na ginawa mo akong bahagi ng iyong plano. Janap, ano iniisip mo na naman? Wala. Iniisip ko lang kung hanggang saan ka sa akin. Ano ibig mo sabihin? Kung hanggang saan makakaya mong gawin para sa akin. Well,
Alam mo naman na mahal kita, di ba? And I'd do anything and everything for you. Except, of course, if it involves my son, Rafi. That's what I thought. Binagsasalosan mo ba ang anak ko? No, it's not that. Hindi yun, Luella. Naisip ko lang na wala na sa atin si Panfilo. At ang hawak lang natin, faith confession niya. At alam kong gagawa si Alberto ng paraan para hindi matuloy yan. Naisip ko lang, handa ka na bang lumantad para sa akin? It's not that I don't want to. It's just that komplikado yung sitwasyon ko eh. I mean, congressman si Daddy. You think pag malaman niya ng beauty queen daughter niya, eh ganito pala, matutuwa yun? And besides, I want Rafi to have a normal life. Ayoko naman siyang i-deprive nun. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Aba, saan kayo pupunta? Sa San Dionisio. Hindi ba sabay-sabay na tayong aalis? May ibang lakad pa kami ni Nestor eh. Bakit? Kasama ba yan si Nestor? Oo, bakit hindi? Lucinda, pag nakita kayo ng daddy mo, nakasama mo yan si Nestor, tiyak na magkakagulo na naman. Wala na akong pakialam kahit sinong magalit. May nawawala akong mga gamit. Ano naman ang gusto mong palabasin? Magmula nang dumating ang lalaking yan dito, ang dami ko nang nawalang gamit. Bakit naman si Nestor ang pinag-iinitan mo? Dahil hindi naman dapat pagtitiwalaan yung lalaking yan eh. Alam mo bang pinaimbestigahan ko yan? At hindi totoong Miranda ang apelido niya? Hindi totoo yan. Talagang Miranda ang apelido ko. Aba, at ano? Palalabasin mo pa ang sinungaling, ha? At ano naman ang dahilan para sirain kita? Eh, lahat naman gusto mong sirain eh. Isa ka pa, ang dali mong lukohin. Hindi mo alam kung saan lungga na galing yung lalaking yan. Lucinda, makinig ka naman sa amin. Hindi. Magtitiwala lang ako kay Nestor at hindi sa inyong dalawa. At ikaw, kahit kailan, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Lucinda, kami ang pamilya mo. Hindi na sa akin mahalaga yun eh. Wala na kayong magagawa at wala na kayong habol. Dahil kasal na kami ni Nestor,